Okay, eto po. Naalala niyo yung ano, yung text messages di umano. Nilantad po ng dalawang senador, si Senator Erice at saka to si Congressman Erice at Congressman Tinio. Okay. Nilantad po nila na may palitan po ng text messages mula kay Yusek Bersamin na pinaghihinalaan na bagman ni BBM at kay BBM. Yan daw po ay nanggaling kay Libiste. Binigay ni Bersamin kay Libiste. So pinakita ni Libiste sa 6 na congressman, kasama na si Tenyo at saka to si Erice. Okay. Ngayon po, una na pong nagpahayag si Ilong Redon na ito ay hearsay lang. Ano po ba ang katungkulan ni Redon? Siya po ang katumbas ng Blue Ribbon sa House of Representatives. Ganun ba dong? Dapat nag-iimbestiga rin? Opo. Nag-iimbestiga ba sa Redon? Ewan ko kung ano iniimbestigahan niya. Ang huli ko nabalitaan, gustong imbestigahan yung Dolomite eh. Ngayon po, eto may reaction na po si Senator Lacson. 'Di ba? Kasi ang sabi natin kay Redon, hindi mo pwede sabihin na Redon na ano lang na hearsay lang 'yan. Kaya nga hearsay, anong dapat mong gawin? Ikaw ang nag-iimbestiga sa HOR. Dapat, kung ngayon hearsay yan, mag-imbestiga ka para malaman mo kung hearsay ba talaga o hindi. Hindi po ba? Trabaho niya yun. Dahil katumba siya ng Blue Ribbon. Ngayon, kaya ang panawagan natin, kayong mga nag-iimbestiga, hindi nyo dapat sabihin na hearsay lang yan. Lead yan eh. Lead yan, lead yan sa, kung totoo yan, kinakailangan mag-imbestiga si Lacson tsaka si Redon. Pero kahapon, nagsabi na si Redon na hearsay, hindi lang simpleng hearsay. Double hearsay o triple hearsay pa. Anak ng tinapay, may double hearsay ka pa nalalaman. O ngayon naman po si Lacson. Baka naman imbestigahan ni Lacson kasi nagpapakilalang anti-corruption to eh. Maraming sinasabi to si Senator Lacson na di ba? Na siya po na yung corruption pag nawala sa Pilipinas uunlad tayo. O baka naman si Lacson ay hindi magsasabi na hearsay. Ito po ang sinabi ni Senator Lacson. Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson dismiss allegations linking President Ferdinand Marcos Jr. to supposed kickbacks from flood control projects, saying that the claims are based on hearsay and lack evidence to justify a Senate probe. Matindi to. Ito raw po ay hearsay at wala raw pong ebidensya para sila mag-imbestiga. Hindi mo ba nakakatawa? Ano na nga trabaho ni Lacson? Blue Ribbon Chairman. Ano ang pangunahing trabaho ng Blue Ribbon Chairman? Mag-imbestiga sa mga anomalya sa gobyerno. Ayaw niya raw mag-imbestiga. Bakit daw ayaw niya mag-imbestiga? Kasi hearsay daw yan. 2 congressman yan nagsasabi. Binoto ng tao yan. 2 congressman na nagsasabi. Paano niya nasabing hearsay? Nakausap niya ba si Bersamin? Hindi. Nakausap niya ba si Tenyo tsaka si Erice o si Libiste? Hindi rin. Sinabi niya hearsay kasi kulang ang ebidensya para ito raw ay imbestigahan. Halimbawa po, may krimen. Sasabihin ba ng pulis, wala to, hindi natin malulutas to.
Kulang ebidensya natin eh. Ano po ang ginagawa ng pulis para malutas po ang krimen? Correct. Ang pulis naghahanap ng ebidensya. Pupunta dun sa scene of the crime. Kaya nga may soko eh, di ba? Pupunta siya ron. Hahanap siya ron. Uy, may nakita. Ebidensya to. May bala. Dadali nila sa laboratorio. Susuriin. Ganun po yung nag-iimbestiga. Akala ko ba, Tito Sen, magaling na investigador tong bata mo? May usap-usapan. Di ba? Ano ginagawa ng pulis pag may krimen? Mag-iimbestiga. Correct. Para saan? Para maghanap ng ebidensya. Si Lacson, siya po yung taga-imbestiga. Ang trabaho po ng Blue Ribbon ulitin ko lang, sila po ang nag-iimbestiga sa mga katiwalian sa gobyerno. Blue Ribbon Committee. Ganun ba yung badong? Opo. Kaya nga pinag-agawa niyan dahil sikat yan eh. Pag may anomalya sa gobyerno, pag may issue, sila mag-iimbestiga. Di dapat imbestigahan niya yan, badong. Kasi may nagpaparatang. Correct. Ganun ba talaga ang Senado? Pwede sila mag-imbestiga? Opo, may umiihi nga. Ito, paulit-ulit ako rito ha. Meron nga baklang gustong umihi sa CR ng babae, inimbestigahan nila eh. Senate investigation on kung ano-ano. Nagresulta yan ng batas. Ano kaibahan ng Blue Ribbon Committee? Pwede po silang hindi gumawa ng batas. Dahil sila po, ang Blue Ribbon Committee po ay mag-iimbestiga ng katiwalian. Magre-rekomenda po yan na sampahan ng kaso. Di dapat sundan nila to ng investigasyon. Correct. Nung katwiran ng Blue Ribbon, hindi kami mag-iimbestiga kasi kulang ang ebidensya para kami mag-imbestiga. Ibig sabihin pala, walang maiimbestigahan to si Lacson kasi gusto niya, pag nag-imbestiga siya, kompleto na ebidensya eh. Ang dali lang oh. Bakit sinasabi ni Redon? Si Redon kasi abogado, di ba? May paliwanag si Redon kung bakit hearsay. Ano sabi ni Redon? Kaya yan hearsay kasi hindi naman si Bersamin na nagsasalita na meron silang text messages ni BBM. Si Tenyo tsaka si Erice. Hearsay yan dahil narinig lang nila. Hindi nila narinig kay Bersamin. Narinig pa nila kay Libiste. So, triple hearsay. Ayon kay Libiste, binigay ni Bersamin sa kanya. So, galing kay Libiste. Tapos, si Libiste, pinakita naman dito kay Tenyo tsaka kay Erice. So, tama nga naman. Triple hearsay na. 3 patong na eh. Ni hindi nila nakausap si Bersamin. So, magiging ebidensya lang daw yan pag pinatotohanan ni Bersamin. Ano dapat gawin? Imbitahan mo si Bersamin. Hindi po ako investigador ha. Hindi rin po ako abogado. Kung nga magpapatunay na totoo yung ano na yan, mag-imbestiga, imbitahin mo si Bersamin. Ito ba ay totoo? Sa'yo ba galing ito? Opo, di totoo. Mayroon ka ng ebidensya. Pag sinabi ni Bersamin na, hindi po totoo yan. Hindi po pwedeng ganun yun. Kasi, pag nag-iimbestiga ka, hindi ka lang basta maniniwala sa tao. Iimbestigahan mo nga eh. Isasalang mo siya para mapakita mo kung nagsisinungaling siya o hindi. Kaya na po nila Marcoleta yan. Kaya na po nila Cayetano yan. Pag tinanong nila si Bersamin, mapapalabas nila kung nagsisinungaling o hindi. Kaya importante sana yung pag-iimbestiga. Ngayon, kung hindi ka mag-iimbestiga, paano natin malalaman ang katotohanan?
Hindi ka pa nag-imbestiga. Sinabi mo na, hearsay lang yan. Kulang kayo ng ebidensya. Yan na nga yung ebidensya, oh. Wala tayong magagawa dyan. Baka si Bersamin, naghihintay lang ng patawag, di ba? Tapos ayaw niyong ipatawag. Paano natin malalaman ang lahat? Alam niyo po, kung ako po ay testigo, gusto ko sa Senado kasi nakikita ko ng lahat ng tao eh. Kung totoo yung sinasabi ko, mapoproteksyonan ako kasi alam ng mga tao na nagsisinungaling ako, hindi. Ngayon, balik tayo dun sa sinabi mo, Ping Lacson. Ano na nga ang susi para umunlad ng Pilipinas? Di ba? Ano nga ang susi para mapaunlad ng Pilipinas? Ang linaw po ng sinabi ni Lacson, no? Wow, Japan! If only Philippines can eradicate corruption, so we may become an economic power, then we can upgrade our military. Ergo, we are no longer pushover. Matulad daw tayo sa Japan na eradicate yung corruption, uunlad. Para mo ma-eradicate yung corruption, labanan mo yung corruption. Paano mo lalabanan? Pinagtataguan nyo yung corruption. Ang linaw nung sinabi ni Erisi tsaka ni Tinyo, meron text messages si BBM tsaka si Bersamin. Ay, hearsay yan. O di, para hindi maging hearsay, imbitahan mo si Bersamin. Isalang ninyo. Pag nagsasabi siya ng totoo, malalaman ninyo. Sa kasawiang palad, yan ang katotohanan, Senator Ping Lacson. Punta na tayo rito.